Isang magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa Usapang Hobby. Ako po ang inyong lingkod na si Silverge. So, ang ating magiging special guest for tonight ay wala nang iba kung hindi si Mr. Aaron Jan Llavore. So, kanyang ibabahagi ang kanyang karanasan sa mundo ng hobby, lalo na sa kanilang bayan sa Gunpla Bulacan Group. So, before we start, huwag kalimutan na mag-follow or subscribe sa aking YouTube channel, TikTok, Facebook, and also my Instagram na Silverge Toys and Gunpla Family para maging updated kayo sa aking mga toys, Gunpla reviews, and usapang hobby episodes. So tara, let's invite Mr. Aaron Jan Llavore. You can share this one po sa mga toys or Gunpla groups po para mapanood natin podcast. Hi, sir. Hello? Narinig niyo po ako? Hello? Huh? Yes? Malinaw? Yan. So, sir, a pleasant morning po sa inyo and sa ating mga viewers. So, welcome po sa Usapang Hobby. And I hope po na mag-enjoy po kayo at marami po matutunan ng ating mga viewers sa ating pag-uusapan. Thank you din and salamat sa pag-invite. Yan. So, sir, before we start po, sir, pwede niyo pong batiin po na maaga yung mga gusto niyo pong batiin on this podcast. So, take it away, sir. Okay, so babatiin ko muna yung mga kagroup ko dyan sa GBG, sa Gunpla Bulacan Group, sina Frank, si Migs, si Cyril, si RJ Tubig, si Dan, sina ano ba? Sina Marvin Cabral, Adrian Gatus, ang dami. So, sino pa ba? Ang dami, hindi ko na maalala sa sobrang dami. Basta yung mga tropa dyan sa GBG. Si Emmanuel Cabral. Tapos si Ralph yung dating seller ng Gunpla na nasa ibang bansa. So, sir, di ba, to start with my question na lagi ko rin tinatanong sa mga guests ko. So, di ba, sa panimula natin sa bawat ginagawa natin, hindi lang sa hobby, di ba, may reason kung bakit nagugustuhan nating gawin or nasimulan nating gawin yung isang bagay sa hobby. So, sir, ikaw, sir, before mo naparami ang collection na kasalukuyan na nakikita natin. So, paano ba nagsimula yung pagmamahal mo sa hobby? Pag-aris pagkukolekta ng ganito. So, nag-start kasi ko nung elementary days, nung nauso yung Gundam Wing sa Channel 7. So dati bumibili-bili lang ako ng bootleg doon sa nagtitinda sa may school namin. Yun, nag-iipon ako tapos bumibili ako ng mga bootleg doon na Gundam Wing kits. Yung mga high grade lang din, 144. So doon nag-start. Tapos since syempre naiba rin naman yung uso, nag-stop din naman ako. Bali bumalik lang ako sa hobby nung 2013. Tapos yun, doon na nag-start ulit ako na bumili and yung dumami na nang dumami. Hindi ko namamalayan. Pero sir, nung kabataan mo, sir, di ba? Tayo kasi bilang mga kabataan ng 90s, nung mga early days natin, sir, di ba? Ano ba yung mga namamayagpag na kids at that time, sir, di ba? Dati alam ko, maliban sa Titi Hongli o Daban or Dragon Momoko, meron nang namamayagpag na bootleg nun, sir. Totoo ba, sir? Totoo, sir, o hindi? Nung dati kasi, nung elementary ako, ang brand nun is Bendy. So, kadalasan yung kit niya is transparent. Tapos, nung bumalik na ako sa hobby ng around 2013, yung Little White Dragon naman ang meron. Tapos, Titi Hongli, yung Daban wala, hindi pa masyado ata. Or basta, hindi ako sure kung may Daban na. Basta, pero may Daban na ata, pero mga MG ata. Not sure Tapos, may Dragon Momoko pa na brand doon. Pero sir, yung di ba, yung Bendy at that time, sir, di ba? Na ito, hindi ko sure kung makaka-relate ka rito, sir, di ba? Bilang batang 90s at that time na ang capacity lang natin, magkano lang pera at baon natin at that time, dumating na sa point ba ito yung naging part ng frustration mo nung kabataan? Kasi parang gusto ko makabili nito, di ba? Parang gumagawa ka ng parang para makabili ng isang laruan. May mga ganun bang tendencies ganun nangyari sa buhay? Ay, wala naman. Hindi naman siya naging frustration siya. Hindi naman. Pero naging part din ba nung kabataan mo na parang halimbawa, parang gusto mo yung Bendy, di ba? O Gundam Rose, di ba? Parang dumating ba sa point na parang kulang na lang magtipid ka, hindi ka kumain ng baon mo at that time para makabili lang? Hindi naman ako mabot sa ganun. Kasi medyo malaki-laki ng konti yung allowance. Kaya madaling nakakaipon.
Pero just to educate the new generation, di ba? Kasi naabutan nila iba-ibang bootlegs na rin at that time, sir, di ba? So magkano po ba ang difference ng pricing ng panahon ng Bendy days against ngayon sa mga nakikita natin yung like Titi Hongli, The Band? Magkano ba difference? Parang mas mahal dati since ewan ko kasi Bulacan kasi to. So yung binibilan ko noon is sa Manila pa kumukuha. So parang medyo mahal yung benta niya noon time na yun. At not sure kung mahal Kasi parang ang natatanda ko price is 150 per kit. Since 90s yun, so malaki na yung 150 noon, di ba? Kumpara mo sa price ngayon na merong tig to 250 to or 300, magkano lang yung 300 ngayon, di ba? So parang mas mahal dati. So parang kumbaga, parang, correct me if I'm wrong, I can critic me on this one, na kumbaga, kung in terms of value, at ng dati at saka ngayon, kung pricing difference, parang kumbaga, nagkakaiba lang yung digits, pero yung level of the price is pareho lang. Parang iba yung point mo. Kung comparison is in generation, di ba? Parang kumbaga yung generation, di ba, dati, di ba? Nasa said, di ba? Parang, kaya sabi natin na mukha siyang murang pakinggan dati. At kung i-compare natin yung bigat ng pera nung dati at saka ngayon, ang nagkakaiba lang is yung digits. Pero kung titignan natin yung bigat ng presyo, halos pareho lang ba yung old generation against sa bago? Hindi mas mabigat dati kasi ang laki ng value ng 150 dati kumpara sa halaga ng 300 ngayon Magkano lang ang price, magkano lang bilihin dati, 'di ba? So almost 20 years ago, malaki na yung 150 dati talaga kumpara mo sa 300 ngayon. Tsaka 'di ba, sir, 'di ba, halagang 100 dati, may ulam na tayo, may kanin na tayo nun, 'di ba? Oo, marami na. Marami ka na mabibili talaga nun. Pero sir, 'di ba, question ko na rin, sir, 'di ba, nung time na as you progress, 'di ba, nung nag-elementary ka, nung pagdating din ba nung high school at college, na may nakakapitik-pitik ba ka ba na onti sa hobby? Ay, hindi. Hindi na ako nung nag-high school kasi ako, nung nauso na nun is Tamiya na eh. So, nawala na sa isip ko yung Gundam. So, nag-Tamiya naman ako. Tapos, nung college naman, nahilig ako sa nung college sa comics. DC, Marvel yan. So, nag-collect din ako nun. Tapos, nung napanood ko lang yung Gundam Seed, doon lang ulit ako bumalik. So, around 2004, 2005. Doon lang ulit ako nabalik sa pagbili. So, ang binibili ko lang nun is yung mga lang, NG na Seed or Seed Destiny. May mga ganun akong kit. Tapos, parang ilan lang ang high grade ko na nabili nun. Parang 3 lang ata. Tapos, nag-stop ulit ako. Wala, tinamad na ako. So, tsaka di ba parang, kumbaga, sir, di ba, just to add to that, di ba, nung panahon kasi natin, di ba, from 90s at saka tinalaw, di ba, parang, you can also critic me on this one, di ba, nung panahon kasi natin nung 90s hanggang sa 2000 era, di parang lack of education pa nung time na yun, di ba? Kasi tayo ng mga bata nun, di ba, makabuo lang tayo, makabili lang tayo ng isang laruan, kahit sabi mong bootleg siya, di naman natin alam kung bootleg yung binibili natin, di ba? Tayo mga bata, di ba, makabili lang tayo ng isang bagay na yun, okay na sa atin, di ba? Tama ba ako sabi? Ganun ka ba experience? Oo, wala naman sa akin dati yung brand talaga. Tsaka dati nga, hindi nga ako naglilipat talagang rekta putol lang sa runners. Kaya yung mga tawag dito, yung knobs talaga nagmumura Kundi malalim yung nakaangat na, yung nakakasugat. Pero sir, nung kabataan mo rin ba, sir, dyan sa Bulacan sa inyo, sir, di ba? Siyempre, uso rin yung mga kabataan na inggitan, di ba? Siyempre, meron ako laro na ganito, tapos may mga kalaro ka nakikita na inggit sa laruan mo, di ba? Meron din ba nung mga panahon din natin, sir? Uso rin ba yung mga parang comparison na, ay, peke yung sa'yo, sa akin, original. May mga ganun ba dati ring kantsawan sa mga kabataan sa panahon na? Ay, sa amin naman walang ganun Basta may laruan ka lang na ganito, astig na yun So, wala ka talagang brand dati. Walang pakialam sa brand dati. Pag bata naman, ganun talaga Nagkakaroon lang naman ng arte sa brand pag tumatanda na. Pero sir, di ba, nung nasabi mo nga na, no, correct me na, sabi mo nga 2013, di ba, bumalik ka sa hobby, di ba? So, sir, di ba, nung time na sumusubo ka pa sa bootleg na that time, di ba, when was the time na sumubo ka na ng band? 2013, kailan ba ako nag-start ng bumili? Same year din.
na nagbalik ako bumalik ako sa Banday kasi ang pangit ang quality ng bootleg. Nung na binibili ko yung TT Hongli. Since sanay ako sa Banday, tapos sinubukan ko lang mag-bootleg kasi nakikita ko may mga nagpo-post. So, tinesting ko, sabi ko, kung hindi ka maarte sa details, papasa. Pero, since maarte ako sa ganun, hindi pumasa sa akin, kaya nagpalit na lang ako sa Banday. Tsaka parang, di ba, ano, di ba? Sige. Ang tinry ko kasi nun is yung mga 144 lang ulit. Since TT Hongli na 144 is hindi maganda yung details. Yung MG, yung MG pwede pa. Meron nga ako dyan. Yung ibang MG ko dito, 2013 ko binili na yan. Hongli eh. Pero yung mga Hongli ko na 144, wala na. Dinispose ko na talaga. Pero sa ano mo, sir, sa mga naging bootlegs mo, di ba? Ano yung pinaka naging best pinaka naging worst mo na bootleg na ang masasabi mo talaga na ayoko na mag-bootleg? At ano yung pinaka unang Banday na binili mo sa pagbabalik mo na masasabi mo na ay ayoko na mag-bootleg? Worst? Ano ba worst ko? 144 yun eh. Yung Little White Dragon na Zaku na concert edition. So, magkano lang yun? 89? Oo, 89 lang siya. Tapos ang pangit ng plastic. Parang Yakult. Tapos, ano ba yung binili ko na Banday? Nagbalik ako ng Banday. Wing ata. Hindi ko maalala kung Gundam Wing na high grade yung binili ko na nung nagbalik ako. Basta may binili ko. Pero dumating na ba sa point, sir, na kasi alam ko makaka-relate yung iba rito, di ba, na dati puro bootleg ka lang eh. Kasi merong iba talaga na hindi naman in-aim yung brand eh. Ang in-aim lang naman is yung character na napapanood sa series, di ba? Pero ba nung sumabak ka ba ng kahit isang 144 lang, dumating na sa point na, ay sige, bibigyan ko ng shot yung original. So, hindi na ako magbo-bootleg muna. Hanggang dumating sa point na hindi ka na nag-bootleg. May mga ganun ba nangyari sa buhay mo, sir? Or sa iba naman. Wala naman. Pero bumibili pa rin ako ng bootleg na 144 ngayon. Pero sobrang bihira lang. Minsan, bibili lang ako pag sasali sa local contest, ganyan. Pero as a collection, bumibili pa ako pa unti-unti. Minsan, isa lang. Pag may nagustuhan lang akong design, tapos nakita ko yung review na, uy, maganda. So, minsan, i-customize ko siya, tapos ipipaint ko. Yun lang. Yan, so try natin shoutouts yung mga viewers natin dito. So shoutouts natin si Sir Moratillo, si Iko Cayetano, yan si Brian Rodarim, tapos si Sir Mil Ramos, si Sir Marvin Cabral, si Port Manuel Cardinal, si Sir Rodel Bernardo, tsaka si Master BG Palileo. Yan. So sir, mga tropa, ano? So to the question, to the next question then, sir, 'di ba, na sinasabi nga daw, sir, 'di ba, na sabi ni Sir PG Palileo, puro bootleg ka pala eh. So, halimbawa, sir, hindi man sa iyo mangyari, sir, 'di ba? Hindi man sa iyo mangyari o sa ibang tao. We're talking about criticism, sir, 'di ba? So, kung halimbawa, sir, na sabihin ng tao sa iyo na lahat na nakikita nating bagay sa lugar mo ay puro ka pala bootleg eh. So, sa social media talamak 'to eh. So, ano bang mga anticipation? How would you educate this kind of people? Or ano ba yung mga possible solutions to avoid na magkaroon ng pangkumbaga ng mga unhealthy discussions sa social media? Ano lang, siguro kung saan sasabihin yun, wala, di ko napapatulan. Okay lang ba nila? Yun lang naman. Kung sasabihin na gano'n, siguro lang din. Since hindi pa rin kasi sa akin nangyayari, so baka pag sinabi na sa akin, mag-iba na yung opinion ko. Pero sa ngayon, wala akong pakialam. Tsaka parang, kumbaga, sir, di ba, parang just to add to that, sir, di ba, na kanya-kanya kasing kanya-kanya kasing preference yan, di ba? So kung halimbawa ikaw, di ba, meron kang preference, tapos ako may preference ako, di ba, may times minsan sa social media, di nagkakasundo yan, di ba? Na, ay, hindi, mali ka. Ganito ako, di ba? Ganyan, di ba? Tama ba ako, sir? Marami namang ganun talaga. So, pag ganun, hinahayaan ko na sila mag-away-away sa ganun. Pero in terms of
Pero in terms of skills, sir, di ba, na ni-research ko rin yung iba mong, iba mong works, eh. Na nakita ko rin na talagang maganda rin yung mga works mo in terms of the skills of painting, eh. So, sir, to share the story behind that, Sir Aaron, paano mo naman na-improve yung pagpe-paint mo in terms of ganda? Hindi mo maganda yung gawa ko, sakto lang. Ano naman, practice lang. Tapos, tingin-tingin lang sa YouTube. Tapos minsan magtatanong ako kay shoutout nga pala kay Angelo, kay Jello, yung may Jello Works na page 'yon. Yung mga gawa kasi nun maganda talaga, yung mga shading ganyan, paint job. So, ayun. Minsan nagtatanong ako sa kanya, anong kulay to? Paano mo ginawa ganyan? Minsan tanong din sa mga friends na magaling mag-paint. Tapos practice lang. Yun lang. Pero sir, minsan 'di ba pagka gumagawa tayo, 'di ba, nag-share tayo sa Facebook, 'di ba? And nandito na yung kasabihan na once you share a post, be ready for those persons na magugustuhan at hindi magugustuhan ang ginagawa mo. So sa mga kasama mo sa Bulacan, 'di ba, sa mga kagrupo mo, sir, 'di ba? Paano ka ba nila kinikritik pagdating sa mga gawa? May nag-critic na ba sa akin? Hindi ko pa sure kung may nag-critic sa akin eh. Parang wala pa ata. Pero wala ba lang kahit papano yung parang show of improvements na okay siya, pero highly suggested na ganito gawin mo? May mga ganun ba klaseng brainstorming pagka halimbawa sa pag-improve ng skills mo? Meron isa, pero ang sinabi lang is parang ganito gawin mong top coat lang. Tapos parang yun lang. Tapos may nag-suggest na i-try mo yung dark color, tapos then gawin mo siyang lighter, parang ganun. Parang as a pre-shade. Hindi yung mag-stay lang sa black. So, ayun. Pero yung talagang sasabihin na hindi maganda, parang wala naman. Pero social media, sir, di ba, bakit ko natanong yan, sir, di ba? Kasi hindi naman sabihin na bola kita, di ba? Nakita ko kasi yung progression mo, eh, na from start up until the present, di ba, na nagpipintura ka, di ba? May improvements na nangyayari. Talagang gumaganda yung works mo, di ba? Kaya ako natanong kasi yan, sir, di ba? Sa social media, talamak din to, sir, di ba? Na pag nagbibuild tayo ng isang model kit, nagpipintura tayo sa model kit, hindi mawawala yung critics na kinikriticize kayo na ganito yung gawa mo, ganyan yung gawa mo. Merong iba na below the belt yung sinasabi, di ba? Na ang pangit ang gawa mo. Kahit man lang nabs, nagiging ano yan eh. Nagiging big deal sa social media, di ba? Eh, merong iba naman, ang purpose, hindi naman dahil sa kalinisan ng kit, para mag-kolekta lang. So, para sa'yo, sir, di ba, na, do you think, paano ba natin ma-identify bilang isang tao kung ang pagkikritik sa isang tao is constructive ba o pang-insulto sa isang tao? Bilang ikaw, sa preference mo, paano mo ma-identify? Siguro para sa akin pag nag-iinsulto na, pag yung kung yung nagsasabi is makikita mo yung gawa niya hindi naman din maganda. So bakit mo i-create yung isang tao kung yung gawa mo ganyan lang? Para sa akin lang yun, no? So yun lang naman. Pero hindi pa kasi talaga ako nakaka-receive ng hindi naman sa ng talagang bakit ang gawa mo ganyan? Wala kasi talaga. Kaya hindi ko rin masabi. Pero di ba iba pa rin kasi yung parang 'di ba napag-uusapan pa rin siya na what if kung halimbawa ganito nangyari, 'di ba? Kung what if kung mangyari sa iyo, 'di ba? Parang ang hirap kasi ganun, minsan hindi natin masasabi, 'di ba, na bigla na lang mangyari sa buhay natin yun. Oo nga. Pero ako naman kasi pag may pinupuna ako, hindi naman siya lalait. Parang minsan sasabihin ko, okay na sana yung paint job kaso yung knobs ganyan. So kaya sabi ko, sana yung seam lines ni-remove mo. Yun lang naman yung mga kino-comment ko. Pero hindi naman to the point naman lait. Pero at least ikaw ang purpose mo, 'di ba, constructive, 'di ba? Paano kung sabihin ng ang pangit ng gawa mo, kamukha mo yung kitang pangit. Paano ganoon sabihin, 'di ba? Matutuwa ako doon kasi gusto ko talagang masabi na pangit ako, hindi joke. Ano lang, wala akong pakialam sa ganun eh. Sa totoo lang. Wala akong pakialam sa ganun. Kung pangit ka tingin mo, di pangit. Kasi naman sa akin din naman yung mga gawa ko, hindi naman talaga ako nagagandahan sa gawa ko. It's either pwede la, or pwede na pagtsagaan, or sakto lang, ganun lang. Hindi, parang never ako nagandahan sa gawa ko. Kasi parang ako mismo yung critic sa sarili ko, parang gano'n.
Parang ang magandang term doon, sir, 'di ba? Parang gusto ko iangat yung say mo na parang hindi ako nagagandahan sa gawa ko kasi mas gusto ko pang mas pagandahin pa yung gawa ko. Yung magandang term doon, 'di ba? Kasi sa totoo lang, sir, nakita ko yung works mo eh. Di ba, lalo na yung Gundam Geminas Year 1. Sorry rin, inisto kita. Yung Geminas mo, di ba, gumawa ka ng Geminas, di ba? Gumawa ka ng, may wing ka pang other na ginawa nun eh. May ginawa ka non-grade nun, sorry, na wing. Meron kang pinaint nun. Yung wing pala, sorry, wing. May pinaint ka nun. Meron. Hindi ko maalala. Meron. Kasi, nakita ko kasi parang may pinin kang kit nun. Nakita ko kasi how you progress. Non-grade na Yes, yung wing. Death Sight. Yan, tsaka, yung wing, tsaka yung Death Sight, di ba? Parang, pinakita mo kasi yung doon, sir, yung before, tapos may pinakita ka ng after. Ano yun nung nakita ko kasi yung naging milestone mo at that time, mas masarap kasi sa feeling na na from start na nag-e-straight snap build ka, hanggang sa ito na yung magiging resulta na parang minsan, di ba? Parang tanong mo ba sa sarili mo to na parang, ako ba yung gumawa nito? Ano bang gano'n nangyari sa buhay? Hindi naman. Kasi parang in-expect ko na nakaya ko naman. Hindi naman sa magyayabang. In-expect ko naman na kaya ko naman. Pero hindi naman kasi taga ko nagagandahan sa gawa. Parang sakto lang. So hindi na ako nagulat sa resulta. Minsan nagagandahan na ako pag kinuhanan na, tapos in-edit ko na. Pag in-enhance na yung picture, doon lang go siya. Para sa akin pag in-enhance ko lang yung picture, doon lang siya gumaganda. Pero pag in person, hindi. Sakto lang. Paint lang. So ito, sir, natanong na rin to. Isa to sa mga nagtanong sa isa sa mga followers po ng Silver Juice Toys and Gunpla family. Kasi 'di ba nung pinost ko yung yung pinaka-ads natin na magkaka-podcast tayo, meron siyang gustong itanong sa iyo at ayun yung banggitin ko yung pangalan niya. Nasabi niya rito, sir, 'di ba, na ang mga nakikita natin sa social media, sa mga Gunpla reviews or videos, na pag kami nire-review ang isang toy reviewer, sinasabi niya yung mga issues. At 'di ba, sir, 'di ba na nakikita natin, 'di ba, na iba-iba ang mga pananaw ng mga toy reviewers or mga Gunpla reviewers sa isang kit. At sinasabi nga doon ng iba na nakikita natin sa social media na ay napuputol yung joints niyan, ay mabigat yung backpack niyan, ay naglulus yung niyan, yung braso niya madali matanggal. So, sir, 'di ba, merong iba na sinasabi na tama yung sinasabi nila, merong iba na sinasabi na mali yung sinasabi nila sa napapanood nila review. So, para sa iyo, sir, the question is, sa tingin mo, sino ba yung may possible na may problema? Yung kit mismo, yung produkto na mismong nilalabas ni Bandai, o yung mismong nagbibuild na collector? Kaya nagkakaroon ng issue sa kit? Depende na lang. Depende. Kasi minsan, kaya nagkaka-issue kasi yung nagbibuild, hindi rin masyado, hindi masyado sanay. Minsan kami nakikita pa ako baliktad nasa manual lang baliktad pa yung gawa. Tapos pwede rin sa Bandai kasi minsan if yung issue is marami nagsasabi, meaning sa Bandai siya. Pero kung isang tao, ilan or isang tao lang nagsabi yung ganitong issue yung sa kanya, baka sa kanya na. Or baka na-chamba na siya. Iba't mahirap din kasi magsabi pagdating sa ganyan. Kasi, sir, di ba may meron din kasing naging experience na ganito, di ba? Nakikita ko rin social media to na parang sa akin sa share ko na lang din. Freedom 2.0. Alam mo yan, sir, di ba? Freedom 2.0, di ba, na MGS. Di ba, ang sabi nga daw ng iba, ang issue ng Freedom 2.0 na MG is yung sa binti raw. Na sinasabi nga daw, na nababali daw. Pero kasi meron kasi akong Freedom 2.0 dito, hindi naman siya nababali, di ba? Kasi merong iba kasi na sinasabi nga daw na ang nagiging possible sa akin, theory ko to, na possible, number one, yung tools mo kulang. Utilization of tools, Kasi possible kulang or yung paggamit mo ng tools is hindi tama. Second, on how you built it. Kasi kasama na yung knobs niyan, possible. Pagka kinakabit mo siya, minsan nagiging hindrance yung knobs, di ba? Yung knob marks minsan. And minsan, yung third, how do you post it, di ba? Kasi, di ba, merong iba kasing kolektor na ang akala nila, ang model kit ay action figure, di ba? Na minsan, pag nag-over-articulate, nagre-resulta yan ng pagkaputi ng joints o pagkaputi ng parts, di ba? Stress marks, di ba? So, possible din yan na ang panghuli, ito yung pinakamasakit sa lahat, misinformation. Kasi, di ba,
Ito, pwede mo ako i-critic dito kung mali ako o tama ako, sir. I'm willing to take the critic eh. Na merong iba, halimbawa ako, collector ako, bibili ako ng Freedom 2.0. Tapos, barubal ako magbuo. Tapos, ang gagawin ko, pagka pinupost ko yung model kit na Freedom 2.0, para mo action figure. Tapos, pag naputol, syempre ako, bad trip ako eh. Wala akong mapag-sharean wala akong mapagbabalian ng sama ng loob kasi ako may kasalanan eh. Hindi ko tanggap sa sarili ko eh. So gagawin ko para maibsan yung sama ng loob ko sa ginawa kong pagkakamali, ipopost ko sa social media. Sasabihin ko, ay ang pangit ang Freedom 2.0, madaling mabali yung J4 na part doon sa leg ng Freedom 2.0. Tama ka ba, sir, na may ganitong tendencies na kesa ibaling sa sarili yung naging pagkakamali, ipapasa niya sa produkto yung pagkakamali? Oo, may mga ganon. Kaso, more on ano yung naman nagrereklamo. Parang sa mga bootleg ata nagrereklamo. Iba. Parang nagbabalian. Pero yung sa issue naman sa Freedom, tingin ko sa Bandai na yun. Kasi ang dami nagrereklamo. Tsaka, pag wala akong 2.0 pero nakapag-build naman ako ng MG. So, nakita ko rin yung part niya sa mga pictures. So, hindi mo masasabi sa pag-build. Kasi, wala namang knob marks doon sa part na yun eh. So, so, ang tingin ko pagkakagawa dun is masikip lang din talaga. So, tas doon na rin papasok yung sa builder, no? So, syempre masikip. Yung iba, talagang hindi nire-remedyohan. May ganun eh, hindi nire-remedyohan. So, isasalpak na lang. Tapos, ayun, doon na mababali. May ganun part din eh. Tapos, meron din naman kasi ako yung kits na nung binili ko, sakto lang, sakto lang yung joints, hindi maluwag, hindi masikip. Then, nung tumagal, pag ikot ko masikip, parang biglang sumisikip. May ganun eh. Tapos, nagkaka-stress marks din. May ganun din naman. So, mahirap din sabihin kung ano yung problema dyan. Pero parang, di ba, parang just to add to that, sir, di ba, with your information, di ba, na ano yan eh, para lang tayo nag-aalaga ng pet eh, or nag-aalaga tayo ng bata, sir, di ba, na ang kaligtasan ng model kit natin, nasa atin pa rin, di ba? So, kahit, kasi, it's a part of reasoning na may pagka-stiff ang joints dahil bagong buo siya. Pero 'di ba, there are a lot of ways naman para maiwasan natin na magkaroon ng breakage ng parts, 'di ba? Na like for example, yung issue ng controversial ng J4, na kung ayaw mo masira yung J4 mo, slow down mo yung articulation. Kahit ikaw, sir, nakikita rin kita minsan sa mga kits mo, 'di ba, na pag nagpo-post tayo, even sa mga exhibit, 'di ba? Hangga't maaari pag nagpo-post tayo, maingat, 'di ba? Hindi yung gano'n, 'di ba? So in that way, parang nandun na yung pag-educate natin sa tao na Gundam Plastic Model is not an action figure. It's a model kit. Now, kung ipopost mo man siya, or if you want to play it by using photography or by using posability, it's better i-careful natin yung parts kasi baka mangyari is, pagka nasira lang yung parts, ang mangyayari is, masisira lang at baka mag-guilt na naman tayo. Baka mangyari is, magkaroon na naman ng bootleg to take advantage, mag-guilt natin, makakita na naman tayo ng J4 na bakal na naman, di ba? Tama ba, sir? Oo. Ingat lang din talaga sa sa pag-articulate din, pagpo-post. Yun lang din talaga yung mapapayo ko. Tapos pag masikip, sa umpisa pa lang, pag masikip, isad nyo na ng konti para hindi na siya mahirapan pag Tapos pag ginalaw-galaw mo, okay. Yun lang. Pero sir, di ba, sa next question ko na rin, sir, di ba? Ito, natanong ko na rin to sa naging mga previous guest ko. So, sir, ano ba masasabi mo sa input na to, sir? Naniniwala ka ba na ang pagko-collection ay isang competition? Hindi. Bakit? Para sa akin, hindi naman. Kasi, nagko-collect ka naman para sa sarili mo, para sumaya. Bakit ka? Para sa akin, gano'n naman ako mag-collect para sa sarili ko lang. Para sumaya lang naman ako para makapag-build up. So, hindi ko mag-get yung gano'n na competition. Kumbaga, parang magkatono lang sila pero ibang spelling, di ba? Oo. Diba? Pero sir, 'di ba may mga ganyan kasi minsan, sir, 'di ba, na hindi naman sa parang tinatapakan ko yung ibang tao, 'di ba? Na maganda rin i-discuss, 'di ba, na minsan, 'di ba, parang may ganito ka bang na-encounter din minsan? O sabihin natin hindi mo na-encounter or may possible ba na may na-encounter ba mga ibang ganitong tao na halimbawa, syempre mag-flex ng collection. May mga ganito bang tao na pag nag-flex ka ng isang collection, merong isang collector na hindi magpapatalo sa iyo. Ay, meron ako niyan, marami ako niyan. May mga ganyan bang tendency sa mga iba po? Diba? Parang paminsan-minsan sasabihin, parang meron. Pero
parang may nakikita ko sa mga comments section, ganyan. Pag ganun, kasi wala na akong pakialam sa mga nag-comment. Bahala sila sa buhay nila eh. Kasi sir, di ba parang just to add input to that, di ba na na bilang ikaw, di ba sir, as a collector, di ba, parang you humbly say na kahit marami ang collection ko, hindi ko pinapamukha sa tao na marami ang collection ko, di ba? Since na ang pagiging isang collector is already an industry, na growing industry ang pagiging isang toy collector, di ba? Na mas maganda pa rin na meron kang values na kung paanong umasal na bilang isang collector. Kasi di ba, tama ba ako sir na kahit gaano karami ang collection mo, kung mayabang ka at masamang ugali mo sa ibang tao, walang mangyayari sa'yo, di ba? Tama ba ako sir? Tama naman. Tsaka sir, di ba parang ang hirap kasi ng ganun, di ba, na may mga ganun kasi experience. Ay, ako, sa totoo lang pag nasa ako, syempre, part of sales eh. Minsan, di ba, pag may encounter kang customer, di ba, na, uy, meron ako niyan. Meron ako nito. Tagal-tagal. Hindi, matagal na ako nagko-kolekta. Ano pa lang, 1999 pa lang nagko-kolekta na ako. Ito yung mga collection ko, ganyan. Ganun ba, sir, di ba? Pero di ba parang, ganun, di ba? Pero parang 'di ba mas magandang in a professional manner 'di ba na minsan bigyan natin sila ng chance. So 'di ba may mga possible din ba sir parang just to ask din 'di ba? May mga tendency rin ba sir na kaya may mga ganitong klaseng may mga collector na sabi natin may mga superiority complex na tinatawag. Na dahil din ba minsan na meron din silang pinagdadaanan sa totoong buhay or meron pang parang dito sila mahina sa totoong buhay, dito lang na ibubuhos yung frustration sila. Meron ba ganun? May gano'n naman. Nakalimutan ko tawag sa nurse. May ganun eh. Yung tina-transfer mo yung frustration mo sa iba. Nakalimutan ko yung tawag dito. Pero may ganun sa psychology. Since meron siyang pinagdadaanan, tapos bad trip siya sa ganito, tapos parang nilalabas siya sa ibang way. So, doon na pupunta sa pagbaba siya sa pagyayabang. Pero sir, di ba, bilang ikaw, sir, di ba, as a humble collector, sir, di ba, na matagal na rin sa industriya, sir, di ba? Nakita ko yung collections mo, napakarami talaga. So, balik ako sa collector, sir, di ba? Diba, sir, di ba, bilang as a collector, di ba, na sa buhay natin, sa trabaho natin, sir, di ba, hindi mawawala yung pag nagtatrabaho tayo, di ba, minsan iniisip natin yung duty natin, minsan pag napapagitan tayo ng superior natin. So, for you, sir, paano ba yung tamang way as a collector na para maibsan yung ating stresses pagdating sa pagko-collect? Do you think may other ways pa ba other than acting like bragging something to other collectors like that in a negative way? Hindi ko masabi since di naman kasi ako nai-stress sa pagko-collect. Bili lang ako ng bili kasi siguro wala eh. Hindi ko talaga alam yung way para ma-lessen yung ganyan. Since hindi ko kasi naranasan. So, tsaka parang kumbaga sir, di ba parang kaya nasasabi mo rin na parang hindi mo rin kumbaga parang hindi ka masyadong ma-answer sa ganyan, di ba? Parang na-anticipate mo na sa buhay mo na makontento kung ano yung meron ka, di ba? Totoo. Kasi di ba merong iba kasi talaga na tsaka sir, nakikita ko kasi na parang hindi mo siya parang ma-answer fully, di ba? Kasi nandun ka sa zone na nakontento ka na kung ano yung meron ka. Meron kasing iba, sir, na maraming nasasabi dahil hindi sila kontento kung ano yung meron sila. Oo, totoo naman. Ako kasi wala talaga akong pakialam sa iba talaga pagdating sa collection. Wala akong pakialam kung sino mas marami, kung mas marami siya sa akin at ganyan. Bahala siya sa buhay siya na ganun. Wala talaga. Nag-collect lang talaga ako para sa sarili ko. Totoo lang. Tsaka sir, di ba parang just to add to that, sir, di ba pera mo yan eh. Ang mahirap doon. Pera ko naman to eh. Pinaghirapan ko naman eh. Bakit? Pero sir, hindi naman sa parang hindi naman sa parang nagiging negative ako, sir, di ba? Na pera mo kasi yan eh. Binili mo yan eh. Mahirap kasi yung didiktahan kita na bilhin mo to, wag yan yung bilhin mo. Ang mahirap doon kung may ambag talaga ako doon, may karapatan akong digtahan ka. Pero kung wala ka naman na ambag, di ba? Tapos magki-criticize ka lang sa binili mo, di ba? May mga ganyan, di ba? Kung nagtatrabaho ko, kasama kita. Yan, pwede mo akong digtahan, di ba? Pero kung wala ka naman at puro criticize ka lang, di ba? Huwag ka na lang magsalita. Tama ba ako? Hindi naman sa wag magsalita. Everybody is entitled naman to their opinion. Pero magsalita ka lang dyan. Wala akong pakialam. Bibili ko rin gusto kong bilhin. Ganun lang. Tsaka di ba parang at the end of the day, di ba parang ikaw na lang yung mapapagod, di ba?
Parang kikritisip, parang irrelevant na yung sasabihin mo, diba? Nagsayang ka lang na energy mo, ganun. Ayaw lang panahon. Yeah. So, sir, to proceed with my next question, sir, di ba? So, this is about Gantla Bulacan Group. So, GBG na masasabi na nga natin na matagal na rin sa industriya ng Gantla. Na isa sa mga masasabi natin na may mga napatunayan na sa Bulacan area na namamahagi or nagbabahagi ng kaalaman at pagmamahal sa hobby. So, sir, as a representative of Gantla Bulacan Group, paano at kailan na-establish itong grupo na to? Okay, so 2013 kasi ako nag-join, pero nung tinanong-tanong ko sila, ang sabi sa akin is 2011 nag-start yung group, pero as part of Gundam fans na Pinoy. Ewan ko kung alam mo pa yung kung may group pa na ganun ngayon, not sure. Pero parang inabutan ko pa siya ng 2013 na may ganung group nga. So noong 2011 doon nag-start yung group. Tapos nagkikita-kita sina ang bali founder niyan is si Frank Moratillos, si Cyril Giron, si Mix Iglesias, tsaka si RJ Tubig. So silang apat. Parang naisip nila na magbuo na lang ng group na Bulacan based. Tapos yun, doon nag-start yung para 2011 lang din nag-start yung GBG, pero small group lang nung una. And also, sir, you can correct me, sir, 'di ba, na ang pagkakarinig ko yata nung nag-usap tayo sa call at that time, na tama po ba ako, sir, nagsimula lang ang GBG sa mga simpleng meetup lang sa mall? Oo, Tama ba ako, sir? meetup lang sa mall, oo. Actually, parang 2012 at 2013 nag-start sila na mini eyeball lang sa SM Baliwag. Tapos parang may nakakita sa kanilang part ng management. So doon na nag-start na i-invite sila ng SM Baliwag na mag-display sa SM, mag-exhibit ganyan. So since 2013 nag-start na mag-exhibit hanggang ngayong year, tuloy-tuloy. Hanggang ngayon na-invite na kami sa SM Barilao, Robinsons Pulilan, ganyan, Robinsons Malolo. So ibig sabihin, sir, Aaron, parang accidentally yung nangyari na biglaan na lang kayong inoffer. Accidental lang na inofferan sila. Sila pa nun, wala pa ako nun. So, accidental lang na inofferan sila na mag-display. Yun. Okay. So, sa food court pa yun Food court? So, paano so, doon time na-establish yung GBG, paano ka naman napasok doon sa GBG? Anong senaryo nangyari? So, bali, 2013, di ba nagbalik ako sa hobby? Tapos may friend ako nung elementary na ka-Facebook friend ko. Then, sabi niya, alam mo ba yung group na ganito sa Facebook? Sabi ko, hindi ko alam. Tapos sabi niya, join ka dito, maraming dyan, maraming nagpo-post ng Gundam. So, yung friend ko na yun, si Luigi, nalaman ko, yung si Luigi is classmate ni Frank, which is isa sa mga founder ng GBG. So, siya yung nagsabi sa akin na may group. So, doon na ako napasok. Pero sir, are you also an admin for Gantla Bulacan? Part ka rin? Oo, naging admin na rin ako. Medyo matagal-tagal na nung naging admin ako. So, sir, diba, sa Gantla Bulacan Group, sir, ano naman yung nakikita ko dating images dun sa Gantla Bulacan Group na may sasakyan, tapos ando ka sa ilalim ng tulay dun sa crossing? Ano yun? Way back yun? Way back 2019, 18, 19 ata yun. Oo, si yun? Si Ralph Carlo Nuevo. Oo, Ralph. Siya, dating nag-seller ng kits. Yung Rafael Gundam Store sa kanya yun eh. Okay. So parang kasi parang parang nakakatuwa lang kasi 'di ba na parang isa 'yun sa mga naging beginnings din ng GBG, 'di ba, na nagsimula lang kayo sa small meetups na hindi mo akalain na magiging largest group ito sa bansa, 'di ba? So para sa Sir Bian lang admin ngayon ng GBG. How was the progress up until now na very overwhelming yung nangyari sa group? Pa rin naman, para sa akin, same pa rin, parang lang talaga siya, same pa rin tulad ng dati. Dumami lang talaga yung connections na dami nag-i-invite sa mall. Parang dati, once a year lang, bago-bago ako, once a year lang. Tapos ngayon parang every quarter, isa or dalawang mall na yung nag-i-invite. So
So, yun lang, medyo nakakatuwa kasi dumami na talaga yung connections. Tapos, dumami na rin yung members na nagdi-display ganyan. Tapos ang dami na rin bago members na pag nag-display ang dami. Di tulad dati na ilan-ilan lang. Parang ngayon, sa ano pa lang, Gundam pa lang, kaya na mag 500, 700, 1,000 na display ganun. Gundam pa lang. Tsaka tama ba yung sinasabi rito ni Sir Ralph Cuevo? Sabi daw, buy now, pay later. Ano to? Sanla muna Gantla bago makuha yung unbill. Hindi ko alam, pero may ganun dati. May ganun ako naririnig sa kanila dati. Ewan ko kung totoo yun ha. Sila nakakaalam yan. Wala akong alam. Pero si Ralph kasi celery, di ba? Si Ralph yan eh. Minsan ano yan, talagang ibabaon ganyan na sa gastos. Lalasunin ka talaga niyan. Halimbawa, di ba, magkikita kita sa tulay, sa ilalim ng tulay. Bigla siya magdadala ng mga extra kits. Lalasunin ka talaga na mapapabili ka. Sabihin, kunin mo na yan, saan mo na bayaran. Talagang pipilitin niya na kunin mo. Actually, to be honest, I never buyed once kay Sir Rafael. Pero natutuwa ako kasi isa rin siya sa naging tulay na nag-expand sa Bulacan. And I hope, Sir Ralph, na ngayon po, syempre alam ko na nag-hiatus ka ngayon sa hobby. And I hope na makabalik ka pa bilang sa seller para makapag-provide ng kits para sa atin sa Bulacan area, sir. And shoutout sa iyo, sir. Rafael's Gundam Store, follow niyo po yan, sir. Ay, ano na ata siya? Parang di na parang wala na ata yung page. Ewan ko din sure. Kasi hindi na talaga siya nagbebenta eh. Tsaka, bilib ako sa bilib ako sa tao yan kasi may tindahan na siya, nagre-review pa siya. Di ba, Sir Ralph? Reply ka, sir. Di ba? So, sir, di ba, sa Ganta Bulacan Group, sir, di ba, na dumating na sa point sa lahat ng grupo yan dito sa ating bansa sa Pilipinas, di ba? Hindi nagkaroon ng pandemic eh. COVID-19 pandemic at saka, siyempre, ashfall, tapos COVID-19 pandemic. Paano naman ninyo na nalagpasan or ano ba yung mga trials na naranasan nyo sa Ganta Bulacan Group during pandemic? And gaano ba kahirap? Parang ang nangyari sa amin nun is since pandemic na, no? Ano pa trials namin? Wala naman, parang ano lang, may contest ata dapat kami na hindi na natuloy dahil sa pandemic. Mm-hmm. Yun lang naman. Kasi naman, okay naman kami sa group ng pandemic. Kaso konti na lang hindi nakakapag-share kasi syempre hindi naman lahat nakakabili ng kits ng Delta. Yung iba na layoff, ganyan. Yung iba, hindi pa nakapag-adjust yung office nila na work from home, ganyan. So, ayun. Wala naman talagang struggles. Pero di ba pero minsan di ba parang ang hirap nun, di ba? Parang dumating ba sa point na ito naranasan mo na nakasanayan mo makipagkita sa mga kaibigan mo sa hobby tapos dahil nag-pandemic parang ang hirap ng adjustment. May mga ganun na nangyari sa'yo? Ang hirap mag-adjust agad? Hindi naman kasi hindi ako masyado naglalabas talaga. So nung pandemic okay lang sa akin yun na hindi maglalabas. Para sa akin lang kasi hindi naman ako talaga palalabas na tao. So, ano talaga? Wala. Tsaka totoo ba to sabi ni Sir RJ Tubig, nagkaroon daw kayo ng albums ng ECQWIPs? Parang ito ba isa sa mga naging proyekto niyo sa GBG? Hindi ko maalala yan. Sorry, hindi ko maalala. Tsaka di ba parang di ba? Tsaka ang hirap kasi nun, di ba, that time, di ba, nung pandemic, lockdown, di ba? Tapos, syempre, tapos para makalagpas ka sa area dun, kailangan may ECQ pass ka pa, di ba? Naranasan natin yun, di ba? Oo. Pero ikaw, sir, nung during pandemic, sir, di ba? Ano yung pinaka-focus mo sa paggagadla? More on collecting ka ba or more on painting ka? Ang pandemic, ano ba pinaggagawa ko? Hindi rin man ako nagbibili since nag-floating din ako so walang income. So hindi mo na ako nagbibili. Ano pa pinagagawa ko? Parang wala. Nilinis ko lang yung mga luma kong kits. Parang doon ko kinutkot yung mga knobs. Yun lang. Wala talaga akong ginawa. Parang isa na rin ba dyan, sir, yung mga isa na rin ba dyan, sir, yung mga nirestore mo na kit? Yung mga luma. Gumawa ka na rin ng mga ganong
time Oo, nirestore ko na lang ng nag-restore ka ng konti. kits? Oo, yun lang. Kasi since wala kang mabili, di ba? Wala namang pera. So, ganun lang ginawa ko. Restore lang. Oo, yun lang. So, sir, di ba, about GBG pa rin, sir, di ba, na para sa kaalaman ng mga hindi pa-membro or sa mga feature na sasali sa GBG, pwede niyo po ba ma-share sa kanila yung mga naging achievements ng grupo nito para sa kaalaman ng mga nanonood ngayon sa Usapang Hobby? So, ano naman, yung GBG is ano na siya eh. So, parang established na siya na group dito sa Bulacan. So, marami ng malls na connected. So, laging may display sa mall. Hindi naman palagi, pero every quarter, merong nag invite. So, ayun. Tapos, ano rin, maging parang, ano na rin, parang partner na rin siya nung ano. Yung mga taga Bulacan, kung alam nila yung Malcon. So, yun, ini-invite din kami ng Malcon na mag-display, ganyan. Tapos yung ibang mga nagpapa-cosplay na events, minsan ini-invite kami ng ibang group na kakilala namin na nagpapa-cosplay na events. Tapos minsan yung school din nag-i-invite na mag-display, ganyan. So yun yung mga achievements naman. So, yun. Pero sir, di ba? Pero sir, sa di ba, sa pagdi-display, di ba? How was the feeling, sir, di ba, na nagdi-display ka sa isang event, di ba? May pressure bang konti? Kasi syempre, di ba, parang pagka may pupunta sa school, di ba, or pupunta sa mall, di ba, may bata, di ba? Ano ba nararamdaman mo? Pressure or ano ba yung other feelings about that? Sa akin, okay lang naman. Kasi pag nagdi-display naman, lagi naman provided ng mga organizers yung harang para sa mga bata. Tapos, meron din naman kami mga members na nagbabantay para i-protect yung kid. So, okay lang na walang pressure. Kasi minsan nagde-demand sila ng ganito dapat ang i-display nyo. Kahit naman namin eh. Napaprovide naman namin yung number of kits na kailangan. Minsan sobra pa. So, walang pressure talaga. Parang ang lang is wala talagang problema sa ganun. Tsaka sir, di ba parang ang lesson din diyan na kahit minsan, ito kasi ang masarap mag-display, nakakainis magligpit, di ba? Pero maganda kasi rin, di ba? Ang maganda kasi rin, di ba, na pag nag-display, ako kasi I also display sa mga toy convention. Alam mo yung feeling na kahit snap build yung gawa mo, painted man siya o snap build lang. Pag nakita ng isang tao na interesado sa Gunpla or gusto magsimula, parang kahit picturean niya yun, kahit snap build or paint yan, di ba parang feeling natin sarili natin, di ba parang meron tayong nagawang maganda para sa tao sa hobby. Tama ba ako, sir? May ganyan ka ba naging feelings? May gano'n naman ako naging feeling. Kahit diba? Na yung kits ko lang, lagi ko naman kasi hindi ni-display is snap build ka. Bihira ako mag-display ng painted kit. Pero parang in that way, di ba, na kahit snap build lang yung ginagawa mo, di ba, na parang it is already a contribution na pagka pinakita mo sa tao na kuya, anong kit to? Ang ganda naman nito, di ba? Parang feeling parang out of your hard work sa pagbuo ng kit na parang meron kang naging inspiration sa tao na pag sinabi nung nakita yung gawa mo, ay gusto ko na ito, gusto kong bilhin to. Parang ikaw yung naging gateway para sa tao na para magsimula sa hobby. Tama ba ako? Oo, totoo. Tama naman. Tsaka meron kasing mga ibang members ng GBG na bago, no? So, pag sinanong, kasi nakita ko yung display nyo, kaya nag-join ako. Doon ako nag-start na bumili. May mga ganun kaming members, sinasabi. Na nag-start lang kasi nakita sa mall na yung display namin. May mga ganun. Pero mas magandang moment siguro yun, sir, no? Na meron ba naging tong moment, sir, no? Nakita yung Gunpla mo ng wholesale doon sa Robinson Malolos o kaya bumili kayo, sir, nag-wholesale? Hindi ko kasi kadalasan naman na bumibili, members din natin. Pero yung napadaan lang na hindi ko alam. Hindi naman kasi sila pumupunta sa ganun. Hindi na, siguro yung iba bibili, tapos hindi naman babalik sa amin eh. Wala naman ako na gano'n. And also, Sir Aaron, gusto kong idagdag to sa achievement ng GBG para sa kaalaman nila na isa rin kayo sa mga tinapik ng Gundam Philippines para magkaroon ng caravan diyan sa di ba? Sa Malolos, di ba? Tama ba ako? Oo, tama. Nung nag-caravan sila, doon pala. Yun. Parang way back 2019 or 2020 before pandemic. Kasi meron yun eh.
nandun ka na nun, sir, at that time, sa 2019? Oo, pero bumisita lang ako. Hindi talaga ako nag-display ng time na yun. Kasi busy sa work. Ano yan eh. Week, 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 weekend. Parang Friday, hindi ako pwede nun. Hala ako sa Bulacan nun. Kaya hindi ako nakapag-display. So, nagpunta lang ako ata nung last day or second day. Pumunta lang ako para bisitahin sila. I-check sila. Tsaka nakakatawa, Sir Aaron kasi kaya ako na-share to, lalo na sa mga nanonood na Bulacan Group. Kasi 'di ba, laging ang nabibigyan ng oportunidad para makapag-showcase ng kanilang mga works is laging Manila area, 'di ba? So parang isa tong opportunity sa Bulacan. Kasi ako Bulacanyo ako I'm from San Jose del Monte, Bulacan. Masarap sa feeling na sa Bulacan na nabigyan ka ng isang prestihiyosong official page na mabigyan kayo ng oportunidad na ma-showcase sa tao kung ano yung benepisyo at kagandahan ng hobby, di ba? Kasi nakita ko yung mga pictures na merong iba na nag-share ng hobby, mga nag-uusap, merong iba na nagtuturo sa mga bata, di ba? Nakita ko yung picture sa GBG. So, parang masarap sa feeling na ganun na parang moving forward sa GBG na ito yung magiging opportunity sa ganito Bulacan Group na hindi lang para mag-expand, kundi mas dumami pa yung may influensyan yung builder sa Bulacan area. Tama ba ako, sir? Oo, tama naman. Tsaka na rin nagkaroon na rin kami ng mga ibang toy groups dahil nag-start lang talaga sa GBG just nag-expand na. Nagkaroon na ng Transformers Bulacan Group, Kamen Rider Group, ganyan. Sentai Group, ano pa ba? DC Marvel Group. So, ayun. So, nag-expand na talaga na dumami na yung groups ng toy collectors dito sa Bulacan. So sir, 'di ba sa group, 'di ba sir, 'di ba? Na alam naman natin sir na hindi ganoon kadali na mamalakad ng isang grupo sir, 'di ba? So I will give you a sample scenario. So sa isang grupo kasi sir, 'di ba, na hindi mawawala yung debates or pagkakaroon ng arguments sa isang grupo. So sa kaalaman ng mga ibang grupo na nagkakaroon ng unhealthy issues, kayo kasi sir, you maintain those kind of situations. Kaya kayo yung nanatiling tahimik at mapayapa sa grupo ninyo. So sir, pag may mga ganito klaseng issues na nangyayari, ano mang issue yan, paano nyo na-handle as full admins na moving forward, walang magiging problema sa grupo? Pag ganun kasing may issues, sa GC muna ng mga admins nag-start, nagha-huddle kami, nagmi-meeting kami. Tingnan namin kung ano yung magandang way para i-address yung issue or i-resolve. Tapos, titignan namin kung sino yung mga involved. Pag, halimbawa, mga member na involved, gagawa ko ulit kami ng bagong GC, dadali namin doon yung involved na member namin. Tapos, yun, kakausapin namin kung ba't ganito ganyan. Tapos, warningan na namin na once lang na pwedeng gawin yan, pag umulit, tatanggalin na namin. Ano pa ba? Tsaka yung pag nag-a-accept kami ng members kasi talagang mahigpit kami sa pag-accept ng members Kailangan sagutin mo yung form. So, kumbaga parang salang-sala. Salang-sala. Bawal din yung bawal yung dami account. Hindi ako sure doon sa part na yun. So, talagang kailangan may mutual ka muna, tapos itatanong muna sa mutual na gano'n. Kasi alam mo ba talaga ng tao? So, ganyan. So, salang-sala talaga. I-check din namin kung may issue siya sa ibang group. Pag may issue siya sa isang group, halimbawa, nang scam siya, hindi na namin agad ina-accept. Talagang, mahigpit sa amin. So, tas, ang hirap nun, talagang private lang. Private, we settle it privately lang naman. As a group lang. Pero ang hirap nun, Sir Aaron, talagang sasalain nyo talaga. Ang hirap mag-search nun. Marami din naman kasi kaming admin na members na ibang group. Ganyan. Pero sir, iba naman kasi medyo kilala na ganito ugali, ganyan na may issue. So, pero sir, hindi naman sa parang kumbaga, hindi naman sa parang nang-insulto or what, di ba? Pero may mga ganito pa nangyari sa grupo na gumawa ng violation, kinik nyo, tapos nanghihinaing sa ibang grupo na itong kinik ako nito dahil ganito, ganyan. May mga ganito pa klaseng ginagawa. Meron. Ay, ganyan. May ganyan. Pero isa lang, way back 2013 yun. Actually, kasabayan ko yun na bago lang. Meron, pero hindi ko na sabihin kung sino. Basta meron ganun. Sabihin
Pumunta pa sa expo. Pumunta pa sa exhibit namin. Sabihin parang kumbaga parang siya na yung parang kumbaga siya na yung pa yung display namin. Sabihin parang siya na yung kumbaga siya na yung mali. Siya pa yung galit, parang gano'n. Hindi ko naman masabing mali kasi hindi ko naman talaga alam. Basta kinik siya, hindi ko naman alam kung bakit siya kinik. Kinik daw siya, pero parang ang sabi naman ng mga iba, wala naman nakikita sa kanya. Ewan ko, hindi ko talaga alam yung issue niya. Pero may ganun. Oo. Tapos, ina-add siya ulit, ayaw na niya dahil nakik daw siya. Hindi naman namin alam kung nakik talaga or kung sino nakik. Kasi hindi naman nakita eh. Hindi naman ata makikita dati pa kung sino nagtanggal. Ata, not sure din. So, ayun, meron talaga. May isang tsaka di ba just to support your info, di ba? Akala kasi ng mga ibang member ng Gunpla Group na nangangalaga ng isang grupo. Akala nila napakadali maging admin, di ba? Akala nila madali eh. Di ba? Di madali. Kasi ayan. Tamad ka. Di ba? Tamad. At saka kasi, I am also an admin of a page, di ba? Of a Facebook page. Eh, di ba? Parang, dahil di naman tayo sumasahod dyan eh. Wala naman tayong kita dyan, di ba? Parang kumbaga, hindi at all times 24/7 mababantayan mo yung page eh. Kaya hindi mo masabi yung mga masasabi. Kaya sabi ko nga sir, ang hirap ng ginagawa nyo. Nag-research talaga yung tao kasi sa ibang grupo tanggap kasi flooded na eh. Flooded na yung mga magjo-join, di ba? Parang ang hirap ng ganun. Tapos, hindi mo alam, yung isa pala doon, mag-troll, mag-spread ng misinformation sa social media. Kaya mahirap ang social media ngayon eh. Hindi mo alam kung sino yung totoo at hindi eh. Tama ba ako, sir? Totoo yun. Di ba? Tapos, di ba, parang pagka may mga iba na pagka may nag-aaway social media, tapos magsasend na report sa group na ito, ganito, ganyan to. Tapos tatanungin mo yung member na uy, may violation ka. Tapos biglang magre-retaliate. Hindi ganun. Di ba? Magre-retaliate, sabi. Hindi naman nag-retaliate sa amin. Pero may ganyan, di ba? Recently lang. May ganun. Recently lang. Pero meron karamihan naman, sir, they're aware of the rules. Pero merong iba nagre-retaliate na, uy, wala akong nilabag ha. Kala mo kung sino ka, power tripping ka agad, ganyan, di ba? Pero ang ganun, di ba? Pero ang problema pala dun sa sinita mong member, ang kulang pala sa kanya, hindi nagbabasa ng rules. Di ba may ganyan sa ibang members, di ba? Hindi nagbabasa ng rules. Tama ba ako, sir? May ganun. Lalo na sa ibang groups. Na, hindi naman, wala namang ganito, yung pala hindi nagbasa. May ganyang group. May mga ganun. Saka sabi nga daw ni Sir Francis Alvin Balmosina Bernardo, quality over quantity. Di ba? Sabi nga daw na... Member din namin yan si Francis. Tama yung sinabi niya kasi kahit gaano karami ang member mo sa grupo mo, kung basura yung ibang member sa grupo mo, magkakaroon na ng kalat sa page mo yan. Pero kung kahit gaano kakonti ang grupo mo, pero kung matitino naman yung mga members mo, masasabi mong well-established ka ng grupo, di ba? Tama. Oo. Kaya ganoon sa amin. Kaya piling-pili talaga bago makapasok. Kaya bilib ako sa grupo nyo kasi hindi ganun ka ingay ang ang issue. Kung magkaka-issue man, mas magandang ina-address nyo. Kasi merong ibang grupo pag may problema, ina-address pa sa public eh. Diba? Oo, may ganun talaga. May ganun. Maraming ganun. Pero sa amin privately lang. Tsaka hindi naman pero sir, sa amin yung power tripping. Minsan power tripping. Minsan mismo admin sasabihan namin, hindi ganyan. May ganun talaga. Kaya isa rin ako sa proud member ng GBG. Kasi tagal mo na nga member eh. Kaso di ka pumupunta sa mga mga event, mukhang busy. Ganun talaga sir eh. Pero malay natin, in the future sir, makasama ko kayo. Di ba? Para malayo kasi yung malayo siya sa Del Monte sa mga sa Baliwag, di ba? Malayo, di ba? Pero sir, di ba, pero dito sa question ko na rin, sir, di ba? Natanong ko na rin sa previous guest ko. Ako, alam ko, iba ang perspective mo kumpara doon sa mga iba kong guest na tinanungan. Ito kasi, sir, ang question kasi rito, sir, is, pagka nakakakita tayo ng post sa social media na may bata, or kapag may bata na may hawak na isang laruan sa post, lalo na sa Gunpla Group, ang sasabihin, ay, sira kagad yung laruan. Ay, mamaya, sira na yan pagka lumapit ang bata. So, para sa'yo, sir, naniniwala ka ba sa sayings na nagsisimula ang pag-educate ng mga bata kung paano mag-alaga ng toys or ng Gunpla ay sa ating ding mga nakatatanda?
Kasi ano naman based on my experience, ilan yung pamangkin ko eh. So, tatlo yung pamangkin ko na bata dati. So, never naman nilang pinaglaruan to, yung mga collection ko. Since naka-expose lang, dito mo naman naka-expose na ganyan sa walang cover talaga. So, since ano pa lang, yung bata pa lang na nag-start pa lang na maglakad, tapos pupuntahan na nila, sinasaway na. Sinasaway ko na, oy, bawal hawakan, ganyan. So, kinalakahan na nila na na hindi talaga nila hinahawakan kasi bawal na. So, ayun, doon nag-start eh. Lalo na nung minsan may bisita kaming bata dito. So, gusto niya hawakan. So, yung pamangkin ko na mismo yung nagsabi na, ay, bawal hawakan niya. Ako baga na-educate mo na siya, sir? Oo, na-educate ko naman na lahat. So, naniniwala ko na, kailangan, sa atin talaga nag-start yun. Pag-educate ng mga bata. Pag-educate ng mga bata. Pagdating sa ganyan. Paano kung halimbawa, Sir Aaron, iba akong tao, hindi ako Silverge. Magiging antagonist ako sa post mo. Kung bari, you're spreading awareness sa tao na nagsisimula sa mga magulang or sa nakatatanda ang pag-educate sa bata. Paano ko sabihin ko, ay, ano na yan? Lumang style na yan? Ginawa ko na sa anak ko yan, ginawa ko na sa pamangkin ko yan, hindi naman umepekto, wala naman nangyari. Sinira pa rin nila yung laruan ko. So, anong masasabi mo rito sa sinabi niya na sino bang may problema? Yung bata o yung nakatatanda nag-e-educate? Pwedeng both, siguro. Siguro talagang matigas na yung ulo ng bata talaga. Kasi parang, hindi naman siguro titigas na gano'n yung ulo ng bata kung hindi mo tinotolerate yung gano'n. Diba? So, para sa akin, yung matanda pa rin. Parang hindi mo chinaga. Para sa akin lang, hindi mo chinaga na pagbawalan. Pero, ewan ko lang din, hindi rin ako sure. Kasi baka meron talagang batang sobrang tigas ng ulo. May ganun naman kasi taga-atay. Wala akong masabi sa ganyan. Sa bagay kasi, sir, di ba, depende problema na nila yun, hindi ko na problema yun. Tsaka, sir, di ba, depende kasi sa, di ba, depende kasi sa collector kung paano mo i-educate, di ba? Ako, to be honest, ito, first time kong kakwenta to. Kapatid kong babae, yan si Casey. Nung bata yan, nung 2 years old yan, hinawakan niya yung kit ko dyan. Hinawakan niya yung Yakushiki ko. Yung Yakushiki ko na gold, yung HG. Nung hinawakan niya, putol yung ulo. Putol yung ulo. As in, putol talaga. So ako, parang, siyempre kahit ikaw masirangan ng gunpla, di ba? Parang kulang na saklubakan ng langit at lupa, di ba? Parang gusto mong sigawan yung di ba? So ako parang out of anger, napagalitan ko yung kapatid ko. Parang, di ba, may part na pag ang bata kasi, pagka kahit anong sabi mo talaga, pag ginusto niya, gagawin niya di ba? Pero nandun yung pagtsatsaga di ba? Pagka kumbaga parang pag inulit-ulit mong ipagawa sa kanya na, ay, wag mong gawin yan. Ay, wag mong gagalawin yan. Ay, ganito kasi yan. Pagka kasi pinangalagaan mo yan, mapapakinabangan mo yan. Or pagka hindi mo inalagaan yan, magagalit si kuya, magagalit si daddy. Na hanggang sa paglaki niya, na parang nangyari sa'yo, na pagka may batang pumapasok sa bahay, na sila na nagsasabi na, ay, wag mong gagalawin yan, magagalit si tito, magagalit si kuya, di ba? Na parang, di ba, parang kung hindi natin i-anticipate yung kabataan nila, at paglaki nila, at naging matanda sila, or naging adult, or binata sila, magkakaroon sila ng pagsisisi. Di ba parang tayo, di ba, nung 90s, ang magulang is our majority, I'm not saying all, na ang mga magulang hindi pa educated sa laruan. Na pag sinabi ang laruan kasi, ay hindi, wala yan, maliit lang yan, ay hindi, basura yan, laruan na yan. Pero 'di ba sa panahon ngayon, may mga nakikita tayong mga 90s, 80s na yung mga tinapon nilang laruan na nagmahal na ngayon, nagsisisi sila 'di ba? Na ay, sana tinabi ko na lang 'to. Ay sana ganito ko na lang 'to. Parang isa 'tong pagkakataon para sa atin para i-introduce sa mga magulang at sa mga bata na ang bawat binibili nilang laruan branded, yan yung mapapakinabangan ng bata sa kinabukasan nila. Tama ba ako? Oo, tama naman. Tsaka rin naman kasi nung bata ako, naman din, sinasabihan naman ako lagi na ingatan yung laruan ko nung bata ako. So, bata pa lang ako, maingat na rin naman ako. Naalala ko pa nga parang grade 3 ata ako. Nauso yung WWE na action figures. So, yun ata ang una kong collection. Parang ilan yung gano'n. 15 ata yung gano'n.
So, tinabi ko naman siya, kaso ang nagtapon hindi ako, hindi rin yung nanay ko, yung ate ko nagtapon. Kasi may maglinis siya. So, yun. Nakakahinayang yun, na mahal na ngayon. Kasi yung sa mga mahal ngayon, double na 90s na laban. Tinapon. Pero ano na ngayon, pero natutuwa kasi ako sa panahon ngayon dahil kahit sabihin na natin na powerful ang social media, may part din naman na nakatulong ang social media kasi maraming bata nga na-educate kung paano pangalagaan ng laruan, di ba? Katulad ngayon, may mga nakikita na tayo may potential na, di ba? Oo. Totoo yun. Tsaka, di ba parang sige. Tsaka ano ngayon kasi, di ba, na sumisikat, merong nasa-share din sa Facebook na yung yung 90s na laruan ganyan. So, pwede mo i-educate yung bata. O, tignan mo, laruan ko dati ito nung bata ako. Tignan mo. Magkano na ngayon? Parang pag na-preserve talaga. Pero kung sakali man, sir, na magkaroon ka man ng hindi ko sure kung may anak ka na o wala. Kung sakali man, yung anak. Kung sakaling magkaanak ka in the future, sir, ano po ba ang gusto nyong maging future niya? Gusto mo rin ba na maging katulad kanya? Or hahayaan mo siya sa gusto niya? Ako, hayaan ko lang sa gusto niya. Hayaan ko lang siya. Kasi, ayoko kasi yung pipilitin ko yung tao na maging kagaya ko ganun or yung maging maging ko lang. Hayaan ko lang siya. Tsaka 'di ba sir, 'di ba parang ang maganda kasing outcome nun, 'di ba, pagka hindi mo sila pinigilan sa gusto nila. Kumbaga psychological 'yan eh. Na pagka nakikita ng bata yung ginagawa mo, minsan gagayahin ka na nila, 'di ba? May mga ganyan kasi magulang, 'di ba? Minsan hindi naman. 'Di ba? Pero depende pa rin kasi, 'di ba? Depende talaga sa bata 'yun eh. Kasi ako, sa totoo lang, bata pa lang ako, pinipilit ako ng tatay ko na magsabong. So, nakikita ko naman siya palagi, nagsasabong. Pero hindi ko talaga siya nahiligan. So, isa na ako siguro sa mga doon na hindi porket ginagawa na matanda gagayahin ng bata. So ako, hindi ko ginaya yung tatay ko na magsabong. Kahit na pinipilit, siya pa nagpipilit sa akin, hindi naman ako. Pero totoo ba tong sinasabi ni Sir Tobats Talampa? Sabi daw, virgin ka pa raw po. Siyempre, kasal mo na bago sex, yun dahil. Wala pa akong anak. Swerte ng babae sa'yo, sir. Siyempre. Kaya totoo talaga ang mga pogi talaga sa kasabihan, di mo ako matitikman eh. No? Oo, tama yun. Hindi tayo kalad-karing lalaki ba? Epic ka talaga, Sarero. Siyempre. Ganyan kagaguhan. Tapos, sir, to my next question then, sir, di ba? Ikaw, sir, as a Aaron Labore, sir, will there be a possibility, sir, na makita namin or ng GBG si Mr. Aaron Labore in action sa paggawa ng kanyang sariling content, TikTok man yan or YouTube? Possible ba? Ewan ko, hindi ko rin alam. Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam. Pero kasi nag-video naman ako. Nagla-live lang naman ako minsan, pero minsan pag nagpe-paint ako, nagla-live ako. Pero super bihira lang. Tapos minsan, nagla-live ako pag nagbibilyar lang ako. Pero yung mga, as in, iisip ng content, maging video creator, parang wala sa akin. Since wala rin naman magandang lumalabas sa bibig ko. Kung makikita mo sa mga post ko, wala talagang magandang mapupulot sa akin. Pero will there be a possibility, sir? Kumbaga na-consider mo siya in yourself na baka sakali, na baka gumawa ko ng content. May mga gano'n ka bang naisip ka doon? Or ngayon? Minsan, baka sakali? naiisip ko minsan naman. Tapos, ngayon, parang naisip kong gumawa ng page na mag-showcase ng mga gawa ko ng painted or customized. Iniisip ko pa, pero hindi pa rin ako sure kung maggagawa ko ng page na gano'n. Okay. So, sir, may nag-message din dito, sir. Kaibigan mo ata to. I'm not sure. Ayaw niya rin lahat naman ng mga kalukuhan. Ayaw niya kasi tanungin yung, ayaw niya kasi yung sarili niya. So, sabi niya raw dito, sir, isang scenario toy store. So, sir, pag may nakita kang isang last piece na item at gustong-gusto mo talaga makuha yung item, ang question dito, sir, is saan mo siya itatago para masigurado na walang kukuha na ibang collector ng last piece na item? Saan bandang area mo siya itatago? Hindi ko siya itatago. Wala. Maghihintay na lang ako na magka-issue ulit. Okay, wala akong pera ngayon. Okay, pass.
Hintay na lang magbebenta or magka-reissue. Ganun lang. Wala. Kasi ang tanong dito parang kumbaga, ang senaryo dito, kung last piece man yung item, kasi di ba yung mga ganyan, di ba? Ang last piece ng item, sang ere mo siya itatago. Ako, witness ako dyan eh. May nangyaring ganito ah. Ang nangyari is, last piece ng Caliburn. Caliburn to ha, Caliburn. Last piece na Caliburn. Oo, Caliburn. Hindi last piece na Caliburn. Last piece na Caliburn. Lahat labas. Tapos, nabili, last piece. Tapos, nagulat lang, nag-CR ako. Pagbalik ko, may collector, tinatago dun sa likod. Natago sa likod Sabi ko, sabi sa akin, sir, babalik ako, mag-withdraw lang ako. Mag-withdraw lang daw. Ngayon, syempre ako, mangyayari, inayaan ko na lang eh. Kasi, ganito nangyayari, sir, ito kasi nagiging nangyayari sa mga sales eh. Iaharap mo yung kit na bago, yung mabenta. Ang gagawin ng collector, pagpunta, dadalhin sa likod. Pag iaharap namin, lalagay rin sa likod ng collector. Hanggang sa inuulit-ulit. Di na namin na ilalagay kasi marami rin kaming ginagawa eh. Nangyari yung sa customer, nilagay doon sa likod. Di may dumating na customer, wala ko alam, akala ko benta na eh. Pagkalkal niya ganun, doon yung Caliburn, no? Sabi sa akin, sir, ba't tinatago mo tong Caliburn dito? kami pa yung nasisi. Sabi ko, sir, nasisi. May mga ganyan kasing senaryo, sir, di ba? Na may mga collector talaga na handang itago yung last piece. Kaya minsan pag pupunta ako sa mall tapos may pera ako, tapos gusto ko bumili ng kit, minsan talagang likod ako na ko tinitignan. Nakalkal ko talaga baka minsan merong nakakaibang nasa likod eh. Kaya ayun, doon ako dahil nga alam ko na may ganyang galawan. So ganun ginagawa ko, kalkalin lagi yung nasa likod. Tapos minsan makikita mo sa Barbie, no? Ayun, hindi ko na alam yun. Pero sa Gundam, gano'n, marami. Nasa likod lagi yung ibang magaganda. Tsaka yung ibang may sale. Ibang na kasi nasa likod. Tsaka maganda yung maganda yung sabi mo. Kasi alam mo kung bakit, sir. Hindi ko man siya makuha ngayon. Pero darating sa point na makaka-reissue. Kung hindi man sa akin yan, makukuha mo yan. Tsaka may reseller. Ibanda nga nagkaka-reissue eh. Di ba? Oo. Ibanda nga nagkaka-reissue, di ba? Kasi 'di ba parang lalo sa mga baguhan, 'di ba parang 'yun yung kulang, 'di ba? Na parang kating-kate sila, 'di ba? Tapos magkaano. Yung iba nadadala sa hype. So bumibili ng overpriced na kit, 'di ba? 'Di ba? Kaya parang kumbaga may option kang may kumbaga hindi sa I'm only neutral na walang masamang bumili sa mall. Walang masamang bumili sa reseller, walang masamang bumili sa scalper. Pero, syempre, at the end of the day, doon sa bibili mo na item, dapat wala kang regrets. Wala kang daing, di ba? Kaya might as well, kung hindi ka nagmamadali sa pagkukolekta, tulad ng sinabi mo, mas magandang mag-antay ka. Tama ba ako, sir, di ba? Tama yun. Naalala ko pa dati, meron pa yung yung 2013 ata, 14. Devil Gundam, ang mahal. Parang nasa 2,000 plus yung engine ng Devil Gundam. Yung mga nasa, online, 2,000, 3,000, ganyan. Tama ba 3,000? Parang sa mga nasa 2,000 plus. So, nalalason ako pero tiniis ko. Tapos ayun, after isang taon ata yun, meron, nag-reissue yung Bandai, puta, magkano lang, 900 lang ata. O, di ba? Paghintay ka lang, lalabas din yun. So, sir, this... Actually, hinihintay ako eh. Ano po? Hinihintay akong kit na i-reissue yung G-unit na Hydra. Yun na lang kulang ko eh. Ang mahal Hydra. So, ibig sabihin para pero kompleto mo yung G-units. Kompleto mo. Hydra lang ang kulang sa NG. Ano yung prefersa mo? Yung P-Bandai o yung yung regular? Hindi, NG lang ako, NG. P-Bandai kasi lahat nun eh. Okay na ako sa yung Hydra ko daming pintura ng daming pintura ng NG pero sulit, di ba? Kasi discontinue nga, di ba? Oo. Pero nire-reissue naman sila eh. Kasi yung G-unit ko dito, reissue ko lang naman nakuha. Blue na yung logo eh. Yung Hydra lang talaga hindi ko nakuha eh. Pero sir, meron din meron din akong question din dito, sir, na isa sa mga followers din na Silver Toys and Templo Family, sir, di ba? Isang scenario, sir. Halimbawa, kasama mo jowa mo. Di binigyan ka ng pera.
pambili ng underwear. Ngayon, mayroon kang nakita doon na new arrival na sobrang hype na item sa toy store. Sakto yung pera mo eh. Kumbaga, sakto yung pera mo eh. So, may diskarte tayo mga kolektor, di ba? So, para sa sir, anong gagawin mo? Uunahin mo yung laruan o uunahin mo yung, brief mo? Brief pa rin, syempre. Laruan lang yan, mag-reissue lang din yan, di ba? Brief ka lang, lilitaw din. Laruan lang. Paano kung halimbawa sabihin, Hindi kita yung brief, di ba? Para doon naman talaga yung pera mo. Paano kung halimbawa sabihin sa'yo, take mo ba tong suggestion na to? Kung mahal yung brief na bibilan mo, na Gundam na brief, okay lang ba sa'yo kung bili mo yung 300, 100? Wala man akong pakialam sa brand pagdating sa underwear. So, kasi brief lang yun. So, basta brand nyo na kahit anong tatak naman. Go lang. So, naman, hindi naman sa pero ba't ako magsusuot ng Gundam ng brief? Parang wala sa pag-iisip ko na magsuot nun. Ang talino ng market nun no? Gundam tapos brief no? Collaboration. Hindi naman ako magsusuot ng gano'n. Hindi naman ako super fan na gano'n. Parang pang super fan na lang yung gano'n. Collector lang naman ako. Yeah, so sir, to my next question then sir, 'di ba? So sir, how do you see yourself 10 years from now? Are you still a collector or may mga iba ka nang sa tingin mong pinagkakabalaan at that time? Hindi ko rin alam eh. Mm-hmm. Siguro collector pa rin. Tapos marami na siguro ako na-paint na Gundam. Saka siguro may iba na rin akong toy line na kinokollect. Kasi ngayon parang medyo lay low ako sa Gundam. Parang ang kinokollect ko ngayon is yung mga figures na 90s na anime. So, kaka-start ko lang nitong nakaraan ng Yu Yu Hakusho na figures. Bumili ko ng Nendoroid tsaka ng EXF. Pero ang bala ko lang 90s. Tsaka parang gusto ko rin mag-dasin kasi ang daming nilalabas na dasin na 90s na anime na figures. So, yun din. Mm-hmm. Pero sir, para maibalik ko lang yung yung sa dasin. Ang huli yatang release yata ng dasin, 'di ba? Yung Senki ba o yung Keiji? Senki ba? Parang may iba pa silang nilabas after na Senki eh. Mm-hmm. Hindi ko lang sure. Pero meron pa ata. Okay. Pero bala ko sir, yung Senki, ang ganda ng Senki. Ganda ng Senki, tsaka alam ko naglabas din sila ng 'di ba? Nakompleto ba yung Yu Yu Hakusho? Yung kila Eugene? Kompleto yun. Kompleto yun. Sobra pa nga kasi yung Eugene, 2 version, yung naka-school uniform tsaka yung naka-dark tournament. Tapos yung Dennis, 3. Yung naka school uniform, tapos dark tournament, tapos yung wolf. Lobo. Yung white. Oo, yun. Tapos yung Vincent tsaka yung Alfred, wala, stick isa lang. So yun. Walang Taguro? Wala pa. Wala sila nilabas sa Taguro. Pero panigurado si laki ni Senki yun pag ginawa yun. Oo, yung Senki ang laki eh. Ang laki ng Senki. Sulit na nga yung Senki sa price. Ang laki. Tsaka alam ko may nagtitinda rin dyan sa area nyo sa Bulacan, di ba? Si Ma'am Ray. Si Miss Ray, nagbebenta siya ng yun talaga ata ang niya. Yan, shoutouts po kay Miss Ray sa mga gustong bumili ng dasin yan. Si Ma'am Ray Cortez. Yan. So, sir, ito ibabalik ko ulit yung tanong and nasa ito ko sasagutin mo tong question na to. So, sir, the simple question is, bakit ka talaga nagko-collect? Bakit ako nagko-collect? Wala, gusto ko lang. Natutuwa lang ako sa design. Actually, yung mga binibili ko, nung nagustuhan ko lang na design, walang particular na line. Pero pero ang kinulek ko talaga na complete is yung wing talaga. Since 90s kids nga. Wing tsaka G. Tapos the rest, wala na. Magustuhan ko lang. Parang
huli kong nagustuhan nga na design is yung mga mono eye na Dion. Parang ang dami kong binili ng mono eye. So, ayun. Dati GM din ako, puro GM. So, sir, this is my last question na lagi kong tinatanong po sa aking mga guests sa Usapang Hobby. So, sa bagong henerasyon po na papasok sa hobby at sa mga napag-usapan natin, kung sakaling mapagdaanan man nila yung ating napag-usapan, ano yung mga mabibigay mo sa kanilang words na moving forward is patuloy pa rin nila ma-enjoy yung hobby? Ano lang, enjoy lang yung hobby, tapos huwag masyadong magpa-affect sa sinasabi ng iba. Parang gano'n. Ayaw mo lang sila magsasalita dyan kung ano. Parang gano'n. Tapos, ano pa ba? Ano lang naman, enjoy mo lang. Ano lang. So, yun lang. So, sir, to end this podcast po, sir, I will give you this time para pasalamatan or i-shoutouts or meron po ba kayong gustong i-promote po sa inyong grupo sa Gantla Bulacan Group? So, I will give you this time, sir. So, take it away. Okay. So, yung group namin meron na rin ibang parang subgroups. So, merong Kamen Rider na group. Kamen Rider Bulacan ata yun eh. Tapos Super Sentai na group. Transformers Bulacan group. Tapos ano ba? Marvel DC group. Ayan. So, yun yung mga toy groups na affiliated namin or subgroups namin. Tapos, ano pa ba? Yun lang naman. Tapos, shoutout sa mga tropa yan, mga members ng GBG. Pasensya na, hindi ko maalala yung mga ibang nagpapa-shoutout. Tapos, shoutout din sa mga tropa ko dito sa Bulacan. Parang this coming this coming October, last week ng October, merong display yung GBG sa SM Marilao. 2 days nga lang na display. Tapos November, alam ko meron kaming display sa SM Polilan. 3 days at I'm not sure din. Pero, ano pa man namin kung ano yung date sa page namin. So, ayun. How about Malcon? May mga upcoming Malcon events ba? Hindi ko sure kung, parang, ewan ko kung meron silang event. Kasi minsan kasi lang din naman sila. Nag-PPM na, bro, okay lang maimbitahan namin kayo, ganyan. So, hindi ko pa alam kasi sa kanila kung kailan sila mag-display ulit sa Bulacan. Oo. So, yun. Minsan kasi, invited kami pag medyo malaking venue. Pag medyo small venue, sinasabi nila, bro, hindi muna namin kayo invite kasi give naman, yung other groups naman na since medyo maliit yung venue, yung ibang groups muna invite namin. Kasi, alam naman kasi nila na pag GBG talaga, all out talaga kadalasan yung mga members eh. So talagang ang daming kaya namin ilabas talaga yung 1,000 ganyan. Pero yung 1,000 na yun, naman na yun. Gundam, Transformer, tsaka iba-ibang toy line yun. Pero mga kaya 1,000 naman na toys. Sa GBG alone pa lang naman. Kaya, so, hindi ko pa alam sa kanila talaga kung kailan sila magkakaroon. So, sir, sa napag-usapan natin, natuwa ako kasi gulat ako na start from GBG, talagang nag-expand kayo sa grupo. From just starting from a meetup, naging big kayo, big group, big community. And sir, ako nagpapasalamat ako kasi na alam ko na meron ka ring schedule din. Nabigyan mo ako ng oras para mapakilala rin yung hobby, tsaka mabigyan din ng boses yung Gunplug Bulacan Group. And I hope po sa mga upcoming podcast po natin, may mga makaguest din ako sa Gunplug Bulacan Group para maipakilala ang grupo at maipakilala ang hobby lalo na sa bayan ng Bulacan. So sir, nagpapasalamat ako sa iyo sir and magandang araw po sa inyo. Okay. Thank you rin. PM ko na lang din yung mga kung gusto mo nga mag-interview na ibang members. Pwede ko naman i-PM sa yung admin ng per group na pwede mong interview. Thank you so much din sa Then sana makapunta ka na rin minsan sa event pag meron ka. Para sige sir, sure. Ka naman eh. Sure sir, and I will do my best din para makapag-contribute sa group. So again sir, maraming salamat po and magandang umaga po. Thank you rin and good day. Thank you po sir. Thank you.
Yan, so isa na naman panibagong episode tapos dito sa ating podcast na Usapang Hobby. Ako po yung nagpatuloy na pagpapasalamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Parang sa kanila kasi it's a blessing in disguise na nag-start lang sa kitaan, nag-form ng pagkakaibigan, nagkaroon ng maraming grupo hanggang sa nag-turn ito na isang malaking industriya sa ating bansa, lalo na dito sa Bulacan. So it is a lesson in life na basta as long as you're just here to share the goodness of the hobby, wala kang tinatapakan ng iba, you're on the right track. And katulad ng Gantla Bulacan Group, I know na sa mga darating na grupo at uusbong na new aspirant na hobbyist, sila rin yung mga magiging next inspiration para makapagbahagi ng kaalaman at pagmamahal sa hobby. So before we end this podcast, huwag kalimutan na mag-follow or mag-subscribe sa aking YouTube channel, Facebook, TikTok, and Instagram na Silverge Toys and Gantla Family para maging updated kayo sa aking mga toys, Gantla reviews, and usapang hobby episodes. So hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy collecting and God bless. See you next time dito sa Usapang Hobby. Maraming salamat po.